tayo sa spot kung saan tayo mamana. Dito lang tayo sa likod ng Kalumbuyan mga ka-channel. At syempre, salamat sa inyong lahat. Napakaganda ng panahon. Yun nga lang ay magulong. Sana pagkaluban tayo sa araw na to. Kakauwi lang natin kahapon galing sa Nga Village. Ako lang gumagawa ng pangalang Nga Village. Pero nga lang talaga yun, malapit sa Nangalaw area. Let's go, let's go. Yan. Pana natin 120 sim galing kay Samasab Beach, Courses Spearmaster, Lorop Spear Fishing, Palawan Free Diving, Joy Adventure, at syempre GoPro. Yun know. Let's go! Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga ka-channel. At pagbaba natin, ito ang ating natunghayan. Napakalinaw ng dagat. At ito nga ang aking unang pinuntahan, ang spot kung saan tayo madalas nakakita ng malalaking GT or mamsa. At kinapos tayo ng hangin nung nakakita tayo ng mamsa pumasok sa ilalim ng bato. Nung paahon tayo, ayun yung isa papunta pa sa atin. Yun nga lang ay talagang kapos tayo, kaya kailangan natin na umahon. At yan, kasabay ko si Tangay Kulot dito at nagsinyasan kami na 2 piraso, pero yung nakita niya pala ay 6 lahat. At ang nakita ko, una ay 2, at nung pag-dive natin dito ay sinalubong tayo ng 2 pirasong GT or Giant Trevally. At itong nasa huli ang aking tinira. At ayan nga, boom, nung pagtira natin tinamaan naman mga ka-channel. Yung pala ay may 3 pa sa ilalim. At ang sabi ni Tangay Kulot ay 6 lahat kasama ng aking natira. Nagsilusutan at buti na lang na second shot ni Tangay Kulot nung nagkita kami dito. Boom, sapol. Kaya secure na ang ating unang isda sa araw na to, GT or Giant Trevally. Thank you. Thank you so much sa kay Tangay Kulot na nag-second shot ng ating Trevally or mamsa. At maya-maya lang mga ka-channel, dahil nahihirapan tayo, ay hinatid ko muna ito sa bangka. Mahirap kasi kapag may isda sa baywang mo, ay natatakot yung ibang isda na nakikita natin. At buti na lang di ganong kalayuan sa bangka yung ating pinapanaan ng Trevally or mamsa. At minabuti pa na iiwan natin to dito sa bangka dahil ang daming tax collector. At nakakasiguro tayo pag nandito to sa bangka dahil hindi madaanan ng pating. Pangalawang pagsisid natin dito sa unahan kung saan tayo nakapana ng mamsa ay may nakita sana tayo ditong isang octopus or kugita. Yun nga lang, nung paglapit natin ay bahagya namang pumasok. Ayan, sumiksik ng bahagya sa napakahirap na butas. At di ko na lang pinilit, baka mamaya dahilan pa ng pagkapahamak natin. Kagaya po ng paalala po sa atin ng kapwa po natin local ispiro na huwag pilitin kapag hindi para sa atin. Another pagsisid mga ka-channel dito sa spot kung saan tayo nakakita ng unicorn fish. At ang unicorn fish ay pumasok sa ilalim ng bato at napakahirap ng mga butas. Kaya itong isang coral trout na oversize na rin ang nakita natin, dito tayo focus. Ayan, tumalikod na sana, pero nung tirahin natin, tinamaan naman. Okay, yun nga lang ay bumalagbag doon sa may gilid ng bato. Kaya ang ginawa natin ay umahon muna upang mag-ipon ng mas maraming hangin, nang sa gayon ay masecure natin ang mabuti.
medyo may kalaliman na rin yung spot na to mga ka-channel. Malinaw nga lang siya tignan dahil napakalinaw ng dagat. At maya maya lang pagkatapos nating makapagpahinga ay sinisid na natin yung isda na bumalagbag doon sa may gilid ng bato. At yung tinuro ko nga pala ay may dumaan na naman na isang tax collector or pating. At buti na lang ay dinadaanan yung ating napana na coral trout or lapu-lapu. At ito nga mga ka-channel, habang papunta tayo sa ilalim ay pumalag yung lapu-lapu at natanggal naman. Bahagyang nawasak ang kanyang tiyan dahil sa sobrang palag, dahil sumabit kasi doon sa may bato, kaya wasak ang kanyang tiyan. At siyempre ulam na yan. At ayan mga ka-channel, pagkatapos nating ma-rescue or ma-recover ang isda ay bumalik na rin ako sa bangka at muling maghanap ng panibagong spot kung saan tayo muling mag-dive sa araw na ito. Hanap tayo ng panibagong spot. Aroy, buko. Bulog to. Okay. Ay, naka-GT rin, naka-GT. Thank you. Salamat sa Diyos. Nakalugan din tayo ng grabe. May kasama sana pero kinapos tayo ng kunting hangin kanina, kaya umahon muna tayo tapos bumalik. Pero yung natira natin ay iba yun dun sa sumalubong sa atin kanina. Sayang pero okay lang, mubon. So, hanap tayo ng ibang spot mga ka-channel. Baka sakali makadagdag pa. Let's go. At nandito na nga tayo sa spot kung saan tayo muling nag-dive. At dito rin sa spot na to kung saan madalas tayo nakakita ng trevally or luba. Di naman gaanong kalaliman. At yun nga mga ka-channel, nung pagdating ko dito, may nakita sana tayo kaninang 2 piraso. Yun nga lang ay sumirit papalayo. Sayang. Marami sana tayong nakitang long nose emperor, red bass or ano pa mga isda na nandyan lang sa paligid. Yun nga lang ay ayaw nilang lumapit. At may lipti rin sana tayong nakita. Yun nga lang ay talagang ayaw lumapit. At dito sa bato kung saan tayo nakadapa ay may nakita tayong pumasok dito na isang Marlboro grouper or luba. At sa katagalan nung wala na tayong napansin na may umaligid pa ay umahon muna tayo. At muli tayo nag-dive mga ka-channel kung saan natin nakita yung Marlboro grouper o luba. At bahagyang hinanap ko dito sa kanyang mga gilid dahil dito lang pumasok kanina yung luba or Marlboro grouper. At nung hanapin nga natin dito, ayan, napakalinaw talaga ng dagat. Buti na lang ay mayroon tayong flashlight dahil napakadilim din sa ilalim ng bato. Medyo may katagalan din yung paghahanap natin dito mga ka-channel. Ilang minuto din yung ating paghahanap dito sa spot na to. Pero yun nga ay talagang sadyang halos inikot ko na pero di ko alam kung saan tumago. Siguro ay may butas na mas mahirap pa dito sa kanyang luban. Medyo may malaki na butas na sana dito sa kabilang side at nung paglight natin ay talagang
wala tayong nakita dito sa lugar na to. At hindi tayo susuko hanggat hindi natin nakikita yan para maulam man lang. At dito sa side na to ay sinilip ko. Yun nga lang ay lumusot pala doon papunta sa kabilang bato at lumayas na rin papalayo. Kaya dito sa spot na to mga ka-channel, muli tayo nagsagawa ng pag-dive kung saan nakakita tayo ng panibagong target. At ayan, pagdating natin dito sa unahan ay nakakita sana tayo ng grupo ng mga lifty. At nung pag-dive natin ay nagsialisa naman. Napakalikot talaga ng mga labian na to at napakailap. Ayan ayaw talagang bumalagbag kahit kunti lang. Naku naman, sumirit pa. Another pagsisid mga ka-channel dito sa spot kung saan tayo nakapansin kung saan mayroon tayong nakita na red bass na umaaligid. At eto nga mga ka-channel ang mga kadahilanan kung bakit maraming spiro ang nadidisgrasya nang dahil po sa mga ganitong uri ng isda. Ang uri po ng red bass or tingalon ang tawag ng karamihan or ahaan ay talagang wag natin pipilitin. Dahil sila po ay napakagulang or mas mautak pa sa ibang isda at napakailap. At sa di natin inaasahan talaga na huwag natin pilitin kapag ang isda ay hindi para sa atin. Kagaya na lang ng red bass na to na medyo may katagalan na rin tayo sa ilalim. At yun nga lang, nung napansin ko na papalapit na siya, nagsagawa tayo ng konting ingay. Akala ko ay tuluyan talagang lalapit. Ayan, zoom natin ng kunti. Pero ubos ang hangin natin dyan. Kaya ang ginawa natin ay pinabayaan. At syempre isda lang na yan mga ka-channel. Mas minabuti pa na ligtas tayo kaysa mapahamak lang tayo nang dahil sa mga isda na ayaw naman ibigay para sa atin. Muling pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel dito sa spot kung saan tayo nakakita muli ng panibagong target na labian. At ayan nga, nung pagbaba natin, di natin inasahan na mangyari yung ganito. Dahil di ko pala napansin na nakapilipit pala yung ating goma or monoline. Kaya nung pagtira natin ay nag-stuck ng bahagya at di tinamaan. Ayan, di ganong kalaliman ang spot na to. Isang king mackerel ang napakita sa atin. Pero yun nga, napakailap. Sayang ang king mac na yun mga ka-channel. Medyo may kalakihan na sana. Ayaw ibigay ang tamang pagkakataon ng matira natin. At dito sa spot na to mga ka-channel, medyo may kalaliman. Mayroon kasi tayo nakita ditong surahan at Buffalo Emperor. Kaya nagsagaw tayo ng pagsisi dito sa spot na to. At di ko inaasahan na may butas pala sa kabila. Tagusan kumbaga. Kaya nung pagsilip natin dito ay nagsilusutan din yung mga isda na nakita natin dito. Kunwari palight pa. Yung pala ay lumusot din pala sa kabila. Ayun ang butas. Lalo na dito sa kabila mga ka-channel. Talagang napakalaki ng butas. Sayang. Saan kaya napunta ang mga isda na yun? Another pagsisit mga ka-channel dito sa spot kung saan mayroon tayo nakitang isang surahan na labas-pasok dito sa di ganong kalakihang bato. At nagsagawa tayo ng pagsisid. Nang sa gayon ay matira natin. At yun nga lang, nung malapit na tayo,
bigla naman pumasok doon sa gilid ng may biak na bato. At di naman tayo pwedeng tumira ng basta-basta dahil naka pull yung ating isang goma at yung isa naman ay hindi naman naka-pull, kaya ang ginawa natin, umahon muna upang magbawas ng rubber. At ayan nga mga ka-channel, kung napapansin nyo, nagbawas tayo ng goma at muli tayo nagsagawa ng pagsisid dito sa spot kung saan natin nakita yung surahan. At saktong-sakto lang ng paglight natin dito mga ka-channel. Ayan, kitang-kita kaya nung tirahin natin, boom, sapul. At ito ang nadagdag natin sa araw na to, isang unicorn piece or surahan. At ilang oras na rin, sa mga 3 or sobra pa 3 oras ang paghahanap natin ng isda bago tayo nakadagdag. At di naman tayo nabigo mga ka-channel dahil isang unicorn piece or surahan baga ang ating nadagdag at napakalaki. At higit pa doon ay napakataba. At syempre bago ang lahat, shoutout kay Kuya Larry Santi at kay Sir Terso Manulot Lario from Team Noranda ng Canada, kay Strawberry Sweet, kay Ate at kay Miss Jen Upiutan muling nagkalob sa atin ng bagong kagamitan na GoPro, at kay Bay Binji na nandiyan po sa Arizona, at kay Ate Kay Pantangan, at lalo na po sa mga silent viewers natin. Sana ay lagi po kayo mag-ingat. God bless po. At ayan, na-secure na rin natin ang ating surahan na nahuli sa araw na ito. At dito mga ka-channel ay muli tayo nagsagawa ng pagsisid sa spot kung saan tayo nakita muli na napakaraming isdang target dito sa lugar na to. At yun nga lang ay nung pagbaba natin, talagang wala tayong makikita sa mga ganitong uri ng mga bato dahil ang daming butas or parang building baga. Kaya kung may makita man tayong isda ay di rin natin basta-basta na mapapana dahil napakalit ng chance na makukuha mo. Kaya ang ginawa ko mga ka-channel ay umahon na rin upang makauwi na dahil anong oras na ito at nagugutom na tayo. Yun, uwi na tayo sa anong oras na ito. Gutom na. Nadagdag rin tayo ng isang unicorn piece or surahan. Ay, lami kayo ang sinugpaan eh. Kaon. Ini guli. Inawi kay Hukom na kayo. Yan, medyo malo na. Ihip na naman yung amihan. Oh. Update ko na kayo maya pagdating doon sa tabi ng isla ng Kanipo. Ayan, nakauwi na tayo, nakadunggo na tayo. So yung huli natin isang GT, tapos may unicorn naman tayo. Dami kayo. Siyempre kwartang linaw. Yun mga ka-channel, shoutout sa nagbigay kay Ate Lani Icol at kay Kuya Will. Sila po ang nagpadala ng damit nito. Maraming salamat po Ate Lani. At yan mga ka-channel, so kain muna tayo dahil kakauwi lang natin galing naman at gutom tayo. At mayroon pa tayong natirang pinirito na king mackerel. Sobra kagabi sa sinigang ay pinirito ni Mrs. Siyempre, di mawala. Paborito ng Pinoy,
Nescafe. Okay kayo. Lami kayo. Yan. Kain tayo, kain mga ka-channel. Balat ng King Mac. Wala kasi dito si Mrs. Si Mrs. ay pinabinta yung malaking isda. At yung lapu-lapu ay iulam natin. Sakto lang. May kayo. Yan mga ka-channel, ang laki ng lapu-lapu. Over. Ayan. Laki kasi ng sugat niya mga ka-channel. Kaya hindi natin yan pwedeng ipabinta. Ulamin lang natin. Pipritohin ko ito. Maglinis tayo mga ka-channel. Mula na nating linisan ang lapu-lapu. Yan mga ka-channel, malinis na. Putol-putulin na natin. Putulin natin ang lapu-lapu para maprito na. Yung mga ka-channel, naputol na yung buntot. Yung mga ka-channel, yung slice ko na lapu-lapu, yung pinutol-putol ko na lapu-lapu, ay piprituhin na natin. Ayan. Mainit na yung kawali. Prito na ako mga ka-channel. Tignan natin kung ilan lang yung kaso. Dalawa lang o tatlo. Try natin sa tatlo kung kumasya mga ka-channel. Ayan, kasya naman yung tatlo. Malaki kasi pagkaputol-putol ko. Ayan mga ka-channel, babalik rin na natin yung ating pinarito dahil crispy na yung kabila. Ay, nagdikit siya, nagdikit. Hindi ko tayo gusto. Kaya kulupit na.
Ayan, patapos na po mag-prito mga ka-challenge. So ako ang nagtapos mag-prito dahil si Mrs. busy. Okay. Ating pinarito na coral trout. Lapo. Yun, no? Ayan, 2 piraso na lang. Okay, kayo. Ayan yung naluto. Yan, dahil luto na ang ating coral trout. Kaya kain na tayo. Yung surahan nga pala mga ka-channel. Sinalubong kanina sa playa. Binili. Pero okay lang dahil kahit pa paano. May ulam pa rin tayo. Ayan o. May nauna na sa atin. Joke. Kain tayo mga ka-channel. Samahan nyo kami kumain ngayong hapon. Ay, gabi na to, di ba? Hapon na? Hapon? Oo, hapon. Hapon lang. Hapunan pala mga ka-channel. Pasalamat ka kay Ate Kay. Comment. Ate Kay. Kaunta Ate Kay. Sausawa namin ay manghang. Yan, kain po tayo Ate Kay. Ulam natin ay suno or coral trout. Lapit mo. Huli natin kanina. Shoutout po sa lahat. At belated happy birthday po sa nagdiriwang ng kanyang birthday nung pitsa ba ngayon? 7? Ay, kahapon po, 6. At sana ay nag-enjoy po kayo. Pasensya na po doon sa aking natag kung mali yung aking natag. Kasi yung nilagay po doon 60th anniversary. Mali po yun. Tungol. Sausawa natin manghang. Tungol ng lapu-lapu. Kami Sibuyas, kamatis, at sili. Pati may kalamansi. Oversize po ito mga ka-channel. Ito po yung nawasak yung tiyan. Yung balat. Kaya ginawa natin na igiprito. Tapos di naman natin maubos. Dahil malaki, binigyan natin sila primitive tangay kulot. Dahil wala silang ulam. Sarap ng tungol. Matik yan. Paminsan-minsan ay mag-ano tayo? Mag-prito na may sausawan. Diba? Sausawan na kamatis para lang sumalat. Ganun ako may kalamansi. Napakabango. Kapon sabaw tayo, di ba? Kaya ngayon, kinmak kapon. Pobre pero hilas. Huwag sudahan. Huwag mo sirain yung lamesa. Loko
At ayun mga ka-channel, tapos na tayong kumain. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at laging panonood ng ating mga ginagawang video. At siyempre may nanalo ulit. Ayan. Huli ako mga ka-channel. Pero, ibaling huli, masarap naman ang ulam ko dahil crispy. Sana all. Lame kayo. At siyempre mga ka-channel, bago tayo magtapos sa araw na to, dumako tayo sa ating shoutout. Magtapos sa araw na to mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Joel Salcido, Danilo Ramos Sr. from Dumaguete City, Kuyo Adventure, MJ Eric Adventure ng Palawan. Shoutout po kay Sir Anton at kay Ma'am Betty na magdiriwang po ng kanilang birthday ngayong January 22. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin ni Buhay Isla and Friendly Lander and Joy Adventure, at sana po ay bigyan pa po kayo ng maraming birthday na darating sa inyong buhay. At shoutout po kay Ma'am Juliet Makariray na inyong anak. Sana ay ingatan po kayo palagi and God bless po. Eric Manahan from Banban, Tarlac, Katuto Anday Vlog, Marihuela, Simbahan ni Tasio, Sir Noel Lorenzana, Geraldine Lalo, shoutout po kay Sir Isaac Parunga from Gapan City, Juana Garcia, shoutout po, Ladele Bintora Vlog, Sotero Abad, shoutout kay John Kenneth Sanoria Celesio from Zamboanga del Norte. Ang nagpa-shoutout po ang inyong nanay si Ma'am Shirley Sanoria, Sir Eric Principe, Archie Masamayor, Joaquin Bordado, Roland Abraham ng Cugao Antipolo, Miss Rosalino Campo, Diggs Tamsi from Toronto, Canada. Shoutout kay Onyok Ingayas from Iligan City, sabi po ni Maria Luis Ingayas. Fermin Baslot from Southern Leyte. Aldrin Castrense from Tansa, Cavite. Miss Maita Porino watching from UAE. Gridget TV ng Batangas. Sulit Mix TV. Tarino Kayadong ng Nae, Cavite. Shoutout po kay Jolie Balesteros at sa lahat po ng Balesteros family from Asingan, Pangasinan. Shoutout po kay Sir Lito Daigan. Shoutout kay Jason Banjola, nandyan po sa Bustos, Bulacan. May pinsan po ako dyan sa Bulacan, mga Ramirez at Queer family. Shoutout kay Gerald Hero from San Fernando, Pampanga. Shoutout kay Watanabe Rosalina, Ronel Quisto. Shoutout po sa Poland and Presto family, sabi po ni Sir Marvino. Boy Mosuela from Tubao, La Union. Shoutout po sa may bahay po ni Sir Sator Pepe na si Ma'am Teresa Ramada at sa kanila pong nag-iisang apo na si Sky Lere. Shoutout po kay Abloy Galito at Mawab and Dili and Galito family. Shoutout po sa Alboro family. Shoutout kay Maria Lacuatza, Sia Nante Isaac Parungaw. Shoutout kay Ate Sabina, Lydia po si Binipip sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Nae, Cavite. Shoutout po kay Inelra Bailusis from Guadalupe, Alegre, Cebu. Maki Gilito ng Boracay at sa lahat po ng Gilito family. Shoutout kay Igoy Pinino from Spain. Jun Jungay, MJ Magro ng Romblon. Marcel Liray, Mark Anthony Rosel Baya from Tagaytay. Josephine Gabiola. Hello po, shoutout po kay Ma'am Aileen at sa kanya pong asawa na si Almero at sa kanya pong tatay na si Flori Makati. Maraming salamat po sa inyong suporta at laging panonood, at sana ay ingat po kayo palagi at sana ay bigyan pa po kayo ng mahabang buhay ng ating Panginoon. At sana ay nag-enjoy po kayo palagi sa aming mga ginagawa, and God bless po. Shoutout po kay Jeffrey Dumip from Talisay City, Negros Occidental. Thank you so much po sa inyong suporta sa amin ni Joy Adventure. Ingat po kayo palagi and God bless po. Shoutout kay Gabs Lanalan ng Leyte. At yan mga ka-channel, hanggang dito na lang muna ang ating shoutout. Maraming salamat po kay Buhay Isla Vlog TV, Ariel Fisherman, Joy Adventure at sa Team Harabas. At yan, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at sana po ay nakatulong po kami sa inyong mga kalungkutan na ang amin pong ginagawang video ay para po sa lahat ng gusto manood. Sana hanggang sa muli mga ka-channel, ingat po kayo palagi and God bless po.